Salamat po, Deacon Manny. Palakas ng palakas yung kabe, no? Dalawa yung kaba ko eh. Uh, yes, actually, ano na po, matagal na kasi po na panahon din nung huli ako nag-preach. So, kumbaga sa parang naninibago din po. Although last na tayo ko dito is no, nag-apply ako ng membership. And salamat sa grasya at biyaya ng ating Panginoon, natanggap naman po, no, naging member po dito. And grabe yung grace ni Lord, sobra yung biyaya ng ating Panginoon. So many years ago when I preach po yung topic na to, na-preach ko na rin po sa previous church, medyo magulo yung pagkaka-frame ko nung tanong ko. So ito yung tanong ko po. No? Tingnan niyo po kung magagrasp niyo po yung tanong ko. No? So paano naging good news ang good news? And no, paano naging good news ang good news? Buti na lang po, I can still remember na nagets po ng aking panganay na anak na si Lian po yung at nasagot niya, kumbaga na-articulate niya yung tanong ko, kung ano yung gusto kong itanong, no? So, yung pala, dapat pala, how can you truly say that the gospel is good news? Kasi di ba yun naman po yung meaning ng gospel? When you say gospel, it's, euangelion, no? Or good news po. Sabi nga po ni R.C. Sproul, the gospel is only good news when we understand the bad news. So, yun po yung answer. Yun po yung answer natin. The gospel become truly good only when we see yung weight or yung bigat, yung gravity nung bad news about ourselves as sinners po. Only then does the good news shine as good. So yun nga po yung sinagot ng anak ko, napakasimple lang po. Saktong yun yung hinahanap kong sagot kung alam mo ang bad news. So nagiging good news ang good news kung alam mo yung bad news, no? So nakakatuwa lang po na parang bigla ako na pa-reminisce din dun sa sa preaching ko na yun na may mali pala, no, which is kinorek naman po ni Lord ngayon. Kaya naalala ko din po yung sinabi ni Paul David Tripp sa isa niyang article, siguro mga 2018 or 2008 pa yata po yun. The baby in the manger came to tell us the worst news ever. Medyo pasok sa team natin December na magpapasko. O di ba po, napapanahon. Pero until we accept the worst news ever, we'll never want the best news ever. The birth of Jesus Christ was bad news. It wasn't just for typical piece of bad news, actually. It was the worst news ever. Bakit? Kasi yung coming of Christ confronts us with our true condition. Tama po? That we are sinners in need of rescue. Until we accept the bad news about ourselves, we will never embrace the good news about Christ. Before we read the passage, share ko lang po briefly. So personally, mas na-appreciate ko po yung expository preaching. Yung hinahayaan natin yung text ang nagdadrive ng message. Kaya as much as possible, umiiwas po talaga ako sa topical sermon. But today, since Pastor Diego is on preaching engagement nga po sa province ng Cagayan, yun. And I was given this opportunity. I chose this topic not to replace exposition po, but to highlight one core truth of Scripture. And that is the doctrine of justification. So kahit topical yung sermon, gusto ko pa rin po yung text ang mag-govern sa lahat ng sasabihin ko. I also want to thank the Lord for this privilege. Kasi kahit bago lang po ako dito sa RGBC, and yet the church has welcomed me and my family with warmth and grace. And kahit proxy lang po ako kay pastor, it's still humbling actually yung opportunity po na mabigyan po ng mag-open ng God's Word before the people of God. So my prayer is that Christ would be honored
and the message would serve the church and point us all to the gospel. Let's open our Bible po sa Romans chapter 8, verse 28 to 30. So, ito po ang salita ng ating Panginoon. We know that in all things, God works for the good of those who love Him, those who are called according to His purpose. For those whom God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. And those He justified, He also glorified. This is God's saving work from beginning to end. Salvation is His plan, His initiative, His purpose. His grace, He lacks nothing and He never changes. He accomplishes what He ordains. Para bang architect na may blueprint, pero infinitely greater. God's plan is perfect. At di tulad natin na nagpe-fail, sumasablay po. Hindi lang minsan no? Karaniwan Yung kanya, sure and certain. So, we believe we cannot understand God's word, mga kapatid, apart from His help. Kaya like the psalmist, we also cry, open our eyes, O Lord, that we may behold the wondrous things from your word. Tayo po'y manalangin saglit. Our gracious Father, we confess that apart from your Spirit, we cannot see, hear, or understand your word. Please, open our eyes, soften our hearts, and give us ears to hear. Exalt Christ in our midst, in our minds and affections. This all we pray in Jesus' name. Amen po. So, narinig naman na po siguro ng iba yung word na doctrine po. So, pero siguro, before we dive deeper, let me define po yung terms na yon. A doctrine is a teaching, body of truth, a set of beliefs taught in Scripture. Doctrine is necessary for spiritual life and growth. Kaya kapag may nagtanong, halimbawa, ano ang ibig sabihin or ano ang tinuturo ng Scripture patungkol sa salvation? So yon, ang sagot doon ay doctrine of salvation o yung we call it soteriology. So today, our focus is one doctrine under soteriology po, the doctrine of justification. So yung doktrina na nagbibigay ng katuwiran. So actually noon po, nalilito ko dun sa katwiran at saka sa katuwiran. Minsan parang ang bilis no? Katwiran, no? So, ewan ko kung nalilito rin po kayo dun. Kasi ako talaga, admittedly, nalilito ako noon. Kasi sa Tagalog, madalas natin naintindihan bilang reasoning o yung pagdadahilan. Nangangatwiran ka pa. Pag yung sumasagot ka sa magulang mo, nangangatwiran ka pa. Yan, no? So, nagre-reason out, di ba? No? Or gina-justify yung behavior mo or yung nagawa mo. So, pero biblically, ang katwiran or katuwiran ay galing sa salitang tuwid, righteousness po. So when Scripture speaks justification, hindi ito tungkol sa pangangatwiran ng tao, kundi sa pagiging itinuring na matuwid sa harap ng Diyos. So justification means this: God declares a sinner righteous in His sight. Hindi dahil may nagawa siyang mabuti or mabait ako, di ba, may nagawa ako. Hindi po yun, no? Kundi because of Christ alone. Doctrine simply means teaching. And this teaching is not based on our ideas. Kaya para hindi tayo maligaw sa sarili nating opinion or sarili ko pong opinion, sarili kong view lang, it's helpful to look
at how church has carefully summarized this truth. So sa Confession, chapter 11 po, ito po yung sinasabi, no? Those God effectually calls, He also freely justifies. He does this not by infusing righteousness into them, but by pardoning their sins and accounting and accepting them as righteous. He does this for Christ's sake alone, and not for anything produced in them or done by them. He does not impute faith itself, the act of believing, or any other gospel obedience to them as their righteousness. Instead, He imputes Christ's active obedience to the whole law and passive obedience in His death as their whole and only righteousness by faith. This faith is not self-generated. It is the gift of God. Hayaan niyo pong tagalugin ko ng konti or taglish po. Those God effectually calls, He also freely justifies. Ibig sabihin, yung mga tunay na tinawag niya, siya mismo ang nagde-declare na righteous sila. Hindi niya ito ginagawa sa pamamagitan ng paglalagay ng katuwiran sa atin, kundi sa pamamagitan ng pagpapatawad ng ating mga kasalanan at sa pagtuturing at pagtanggap sa ating bilang matuwid. Take note niyo po yung term na ginamit, no? Pagtuturing. No? Tinuturing lang tayo, no? Na matuwid. And He does this for Christ's sake alone. Hindi dahil may na-produce in us or may nagagawa or may nagawa tayo. Hindi niya kinikredit as righteousness yung faith itself o yung act of believing o kahit anong gospel obedience natin. Instead, ang kinikredit niya sa atin ay yung active obedience ni Christ sa buong law at yung passive obedience naman niya sa kanyang death at ang buong righteousness natin by faith alone. At yung faith na yon, hindi siya self-generated. It is the gift of God. So in short, justification is God's act of declaring sinners righteous, not because of anything in us, but purely because of Christ alone, by grace alone, through faith alone. In other words, justification is not a process. Ulit, no? It's not a process. It's a legal declaration. Hindi niya muna tayo ginawang righteous, kundi dinideclare tayong righteous dahil kay Kristo. We are accepted, pardoned, and counted righteous in God's sight by the righteousness of Christ imputed in us. So again, hindi po dahil sa nagawa natin or dahil kung anong meron sa atin, wala tayo nun. Sabi nga sa prayer kanina ni Pastor, ni Deacon Junie, di ba? No? Hindi dahil sa kung anong meron man tayo, no? Kundi dahil lamang sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Sa kanyang nagawa. At dito ko gustong i-point out yung kahalagahan ng doctrine po na ito. Kaya nga sabi ni Luther, justification is the article on which the church stands or fall. Yan, sabi nga ni Calvin din, no, na medyo related po doon. Yan. Ni-research ko talaga to para kay Brother I. Kasi binanggit lang ni Brother I ito, parang napag-usapan namin sa habang lunch fellowship. No? Ang ganda, sobrang nagandahan din ako. Sabi ko, tsaka yun nga, nabanggit niya din yun actually yung sinabi ni Luther na yun, na may connection din yun. Sabi po dito, justification, ni John Calvin po, sabi niya po, justification is the principal hinge on which religion turns. Yan. So, ibig sabihin, kung mali ang justification mo, o yung pag-intindi mo po sa justification,
or sa doktrina ng justification, mali na po yung understanding mo sa buong gospel. Or magkakamali ka na sa understanding mo ng buong gospel. 'Di ba? Parang pinto. Yan, syempre, medyo lagyan natin ng illustration. Dito kasi yung pinto natin walang hinge. Doon sa CR may hinge po, O yung tinatawag po natin bisagra. 'Di ba? So yung pinto, kahit sobrang ganda ng bahay, kung mali o kaya sira yung door hinge mo, di ka talaga makakapasok. So yung justification is that hinge. If this doctrine collapses, Christianity collapses po. So, dinan pa natin. The heart of justification is this question. Sige. Pag-isipan po natin. How can someone like us stand righteous before a holy and just God? Tingin niyo po. Paano nga yun, no? Lalo na pag naintindihan mo, gaano ka banal ang ating Panginoon. Sa scripture po, grabe magdasal yung mga, di ba, mga angels sa Revelation, no? Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, di ba, no? And Isaiah, inuulit-ulit na 3. So, antindi, no? Triune din, no? Trinity din yung no? Pagbanggit ng holy, holy, holy. So, how can someone like us stand righteous before a holy and just God? Siyempre, hindi po ako exempted dito. No? Kasama po ako diyan sa tanong na yan. So, Scripture tell us that God is good. Alam ko may sasagot po all the time. No? Ako po, lumaki po ako sa charismatic and yon. Sobrang natutuwa nga po kung diyan po yung mother ko naka-attend po. No? Yan, siya nag-introduce sa akin kay Lord. Inintroduce sa akin ng mother ko. Kaya po ako na-save, di ba, no? Dahil siyang ginamit ng ating Panginoon para makakilala na meron tayong dapat sambahin na Diyos. And God is good. Kaya all the time, God is good. Yan, God is holy, God is righteous, and God is just. So in Scripture, we see these truths. Sabi nga, His eyes are too pure to look on evil. Our sins separate us from God. God loves righteousness. God is exalted in justice. Malinaw po yun. So the gospel only becomes good news after we face the reality that God is perfectly holy. At tayo ay hindi. Tayo, hindi. Kung kung meron ngang Pilipino na theologian or preacher, baka pag yung sinasabi na God is holy, 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 tayo ay hindi. Baka ako yung first time na nagsabi na. Hindi. Okay. Yan. So our biggest problem is not finances. If I'm not mistaken, that was Pastor Paul Washer. Sabi niya, our biggest problem is not finances, sickness, relationship. Our biggest problem is, alam niyo po kung ano, God's holiness in the face of our sin. Bigat, no? Bigat po talaga. So, yun yung tinatawag ni Paul Washer na dilemma. So, may dilemma ang tao. So, ano yung dilemma? In Proverbs, sinasabi, to justify the wicked is an abomination to the Lord. At sa Genesis, sabi din ni Abraham, di ba, tinanong niya si Lord nung yung encounter niya, shall not the judge of all the earth do right? Kaya paano naging dilemma, Brother Mark? If God is perfectly just, how can He forgive sinners like us without violating His justice?
Napipicture po ba natin yung yung problema natin? Yung dilemma natin na yun, no? Banal yung Diyos, tayo hindi. Di ba? Tapos hindi niya pwede i-overlook. Sinful tayo. Di ba? So, pwede niya bang yun? Pwede niyang i-overlook na lang yun? Palampasin? No. Maliwanag po sinabi, di ba, no? To justify the wicked is an abomination to the Lord. Maliwanag po yun So, hindi niya pwede palampasin yung ating mga kasalanan. Kung human judge, may judge po. Tapos, pinauwi niya yung isang guilty na kriminal. Oo, no? Sige, okay na, uwi ka na. Pinardon no? Kumbaga, in-overlook niya. Guilty napatunayan guilty. Pinauwi niya. Anong tawag po natin doon? Injustice, corrupt na judge siya. Tama po? Corrupt yun. So, paano naging good news yung God forgives sinners? If God simply overlooks sin, He ceases to be just. If He punishes us, we perish. So, where is hope? Tama no? Parang ganito, ulit, imagine po natin, yung judge, may anak siya. Anak niya pala yung yung guilty. Anak niya pala yung guilty or yung criminal, napatunayang guilty. Hindi niya pwedeng i-bend yung batas o yung law. 'Di ba? Kung napatunayan na guilty 'yon, dapat maparusahan. Pag pinauwi niya 'yon, corrupt na naman 'yun. Corrupt talaga siyang judge, 'di ba, no? Pero pag pinarusahan niya, nag-serve ng justice, mahal niya nga talaga 'yun. 'Di ba, no? Ay, thank you po. He satisfies the law himself. He pays what justice requires. This is only an illustration po, but it helps us see the logic. Paparating na tayo doon sa pinaka parang core niya po, no? Pinapaano ko lang po yung kumbaga yung may problema talaga tayo 'Di ba? Ang laki talaga ng problema natin Excuse lang po. Only God Himself could satisfy God's own justice. So the bad news about us is clear. Kahit di ko na po banggitin kung saan ko scripture kinuha, I'm sure familiar na po kayo dito. All have sinned. Walang exempted, including me. And even the best things we do, yung righteous act natin, kumbaga, yung laging sinasabi po or nasabi po ni Pastor sa mga previous preaching niya po, yung mga righteous deed natin, yung mga good works po natin, ano daw po sa harap ng ating Panginoon? Basahan no? Tindi pa nga kasi kumbaga, medyo late pa nga yung pagkakasabi ni Pastor kasi sanitary napkin di ba, no? Pag tinagalog mo, mas matindi pa, pasador di ba? So, ganun yung good works ko na yun, pero sa paningin ng Panginoon, basahan lang. Diba, no? So, kahit gano'n pala kalaki yung donation natin sa mga, sa mga charity, diba? Kahit na antindi na nung effort na in-exert po natin, wala pala yun. Wala pala yun. Kung tutuusin. Kung ginagawa natin yun, sa pamamagitan lang ng sarili natin. Baliwala po yun. Basahan, kumbaga. Yung mga akala natin mabubuting gawa, yun nga, basahan lang sa harap ng ating Diyos. We are not just weak. Sa language ni Apostle Paul, sa Ephesians, we were dead in sin. At dahil patay tayo spiritually,
Wala tayong kakayanang lumapit sa Diyos on our own. Di ba? And Scripture says that the wages of sin is death. Abisado ng mga anak ko yan eh. Oh, kasi yung pinamimigay sa MX3, yung life and death, na alam nyo opo, mukhang nakakita na po kayo na. Di ba yung ambigram nung life, pag binaliktad mong ganon, ambigram tawag dun eh. Pag binaliktad mo, death, lumalabas. Pag binasa mo. Galing nga po nung artist nun eh, no? Oh. Tapos, nakuhang-kuha yun ng Romans 6:23 di ba, no? Oh, for the wages of sin is death. Pero yung life, di ba, no? Binigay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, meaning, ang kabayaran ng kasalanan ng ikamatayan, hindi lang physical death, kundi, eternal separation from God. Because of the fall, every part of us is affected by sin. Lahat tayo guilty before God. I'm standing here because God is merciful. Again, included ako dun. Pare-parehas tayong nangangailangan ng awa, biyaya ng ating Panginoon. Pero napakaganda ng Romans 3:23-26. Ito, sinasabi po dito, paano sinolve ng Diyos yung pinakamalaking dilema natin. Christ was put forward as propitiation. Ano yun? Isang wrath-bearing. Puot, dinadala. Sacrifice. Wrath-bearing sacrifice. Siya ang tumanggap ng galit, ng puot, na tayo ang may utang. Propitiation means si Jesus ang sumalo ng puot na dapat sa atin. Para matanggap naman natin yung awa na di naman natin deserve. Pag sinabi mong deserve mo yung awa, pag sinabi mong deserve mo yung kaligtasan o yung pagliligtas sa iyo ng Diyos, hindi mo naintindihan yung grace, kapatid. Hindi mo naintindihan yung gospel. Pag sinabi mong deserve ko to. Di ba, no? Pero pag ikaw, umaamin ka na, hindi ko talaga deserve yun. Hindi ko deserve kung tutuusin. Ang deserve ko, yung puot, yung galit ng Diyos. Pero kaya siya tinawag na mercy. Kaya siya tinawag na grace. Kasi hindi natin deserve, pero binigay ng ating Panginoon, ng ating Diyos. He became a curse for us. He became sin for us that we might become the righteousness of God. So, in-encourage ko kayo, basahin niyo po yun, Romans 3:23-26 po. Ito yung imputation. Yung kasalanan natin, ipinataw kay Kristo. May palitan na nangyari nga daw sabi ni R.C. Sproul matinding palitan na nangyari nung time ng cross, nung crucifixion. Yung katuwiran, ikrinedit naman sa atin. Yung katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo, krinedit naman po sa atin. Siya yung namuhay ng perfect life na di natin at never nating magagawa. Siya rin yung namatay ng kamatayan na dapat tayo yung tumanggap. Napansin niyo po, parang kung tutuusin, yung grace ng Lord, kitang-kita na sa Garden of Eden pa lang. Ang sabi ng Lord, pag kinain niyo yan, mamamatay kayo. Pero nung kinain nila Eva at Adan, o ni Eva pa lang, di ba? Namatay po ba siya? Hindi kasi nga may mercy. May grace si Lord di ba? Pinakita niya na kaagad yung grace niya doon pa lang sa time na yun. Imputation, ibig sabihin,
yung Diyos ay nagbibilang or ibinibilang tayo or nag-a-attribute ng something sa account natin na hindi sa'yo originally. So sa gospel, may tatlong malaking pagpapasa. Palitan, no? Yung kasalanan ni Adam, na-count sa atin. Yung kasalanan natin, na-count kay Christ. At yung perfect righteousness ni Christ, na-count sa atin. Wala talaga tayo mapagmamalaki. Diba? Kasi originally, wala sa atin yun. Pero salamat sa justification ng ating Panginoon. Hindi niya ito ini-infuse as yung ibang religion po kasi, yun yung term nila, ini-infuse. Opo. Sa loob natin para maging righteous tayo by nature. No. Hindi yun ang turo ng Biblia. Kundi legally forensic. Tinuturing niya tayong righteous dahil kay Kristo lamang. Christ alone. Kaya tayo natuturing or naituturing na matuwid or na righteous. Kaya justified tayo by grace through faith. Dahil yung pag-asa natin ay hindi sa gawa natin, kundi yung righteousness na inilipat sa account natin. Kaya ang gospel, hindi do this and live. No? Ang gospel po, tetelestai, sabi ni Lord dun sa cross. It is finished. Believe and live. Picture po natin, may tao lubog sa utang. Ano yun? Nung ulit-ulit ko po itong manuscript ko na to Kasi relate ako dun Lubog sa utang. Okay na? Kilala nyo naman po ako no? Alam nyo po yung mga nangyari sa akin. Yan. Walang kayang pambayad. Then someone steps in and pays all of it fully. Sana all. Diba, no? Ikaw yung may utang, pero iba yung nagbayad. At ang ganda nun, 100%. Sige, percent na lang po 100% binayaran niya yung utang mo. So, pag ganun po, zero balance ka na. Diba? Wala ka ng utang. Diba? Pero sa gospel, higit pa. Bakit? Hindi lang binayaran yung utang natin Binigay yung perfect record ni Christ. We go from bankrupt to righteous. Sarap. Yun yung sobrang na-touch po ako doon, no? Kasi kumbaga parang nangyari sa akin recent lang po nagulat ako na kumbaga parang hindi ko naman po hiningi, 'di ba? Pero answered prayer 'yon na kahit papaano po talagang nabawasan yung burden ko na yung may magpapahiram sa iyo, 'di ba no? Para mabayaran mo yung part ng utang mo. Yun lang, sobrang na-appreciate ko po yun. Pero pagdating sa salvation, 'di ba? Sure death na tayo Sure na yung wrath of God Sure yung natin, destination natin Pero salamat sa justification ng ating Panginoon. At tinuring niya tayo kahit di naman talaga tayo matuwid at all. 'Di ba? So, ano po kaya yung response na dapat nating gawin? Sabi sa Acts 31 po, 16, sorry. Acts chapter 16 verse 31. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Repent and believe. Turn from sin and turn to Christ. Ito,
medyo fresh pa. Kakasabi lang ni Pas Diego nun last week, 180 degree, ikot ka. 180 degree. Talikuran mo yung mga kasalanan mo. At yung pagtalikod mo naman na yun, humaharap ka naman kay Kristo. The preacher needs repentance as much as anyone else. Again, kasama pa rin po ako dun. Kaya ang sarap lang pakinggan, sabi sa John 1:12, those who receive Christ become children of God. Saving faith believes everything God has revealed. Naniniwala ka kasi saved ka. Saving repentance is turning from sin with godly sorrow. Sorry. Yung term nga ng ESV is godly grief. Nabasa natin din last preaching. So, mga kapatid, turn to God with hope in Christ. The gospel is good news because the bad news is real. God's holiness, our sinfulness. God's justice, and our inability to save ourselves. All this points to Christ as our blessed hope. Actually, our only hope. And the same Christ who saves us also keeps us. Sarap pakinggan, Ulitin natin yon. The same Christ who saves us also keeps us. Sabi nga, di ba, those He saves will persevere to the end because God holds them fast. Narinig nyo naman na siguro yung hymn na yun, di ba, He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. Hindi dahil malakas tayo, kundi dahil tapat siya. Isa pa nga. For those He saves will persevere to the end because God holds them fast. Hindi dahil malakas o magaling tayo. Hindi dahil kaya nating ma-perfect yung attendance natin every Lord's Day. Kundi dahil, faithful ang ating Panginoon. Naalala ko tuloy yung isang devotion na napanood ko. Ang ganda lang nung illustration niya dun sa pagdating dun sa sa perseverance dalawang picture siya. Tapos yung isang picture parang nagre-represent yung malaking kamay, of course si God, Tapos yung isang kamay baby, kamay ng baby. Tapos nakaganyan, naka-hold yung baby. So parang tayo yon. Yung dati nating paniniwala na tayo yung nakahawak sa ating Diyos. Nagigets nyo, Di ba, So dahil tayo, pwede tayong bumitaw. Amen po. Pwede tayong bumitaw Anytime. Ganun tayo kalakas. Tayo yung nakahawak sa Diyos Pero, mali pala yung understanding ko na yun before. Hindi pala tayo yung nakahawak at all. Bakit po? Kasi yung isang picture naman po, imagine nyo na lang po si God yung nakahawak sa kamay natin. Actually, sa wrist natin nakahawak siya. So, pwede rin tayo humawak. Actually, di ba, Kasi may understanding na tayo na tama ng truth. Di ba, So, nakahawak siya. So, kahit mapabitaw tayo dahil sa ating sinful nature, di ba? We can let go, pero He will hold me
steadfast hanggang sa end. Hindi dahil kaya kong mag-hold or hindi dahil malakas yung grip ko, dahil faithful si God. Dahil faithful siya. So I plead with you and with my own heart, flee to Christ. Come to the Savior who bore the wrath we deserve. Trust in the one who lived for us, died for us, and rose again for justification. Sabi nga di ba? Today is the day of salvation. Jonah nga ba yun? Hindi. Ano pala yun? Yung inisip ko yung kay Jonah, yung salvation is of the Lord pala yun. Mali. Okay, pero today is the day of salvation. Look to Christ. Rest in Christ. Come to Christ. And live. Ang iniisip ko, actually, nung pina-check ko to kay Brother IE, sabi niya sa akin na kaagad, ang bilis ng sabi niya, mabilis yung mo, bro. Mabilis yung pacing mo. Or mabilis yung yung manuscript mo. It will only last 20 minutes or so. Ayaw nga, So, nag-iisip din ako pero ayokong pakialaman yung paano nagbi-minister. Hindi naman ako po yung nagbi-minister dito. So, kahit na wala nga akong galing actually. Kahit na anong sabihin ko po dito to persuade po yung mga wala pa po sa pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo, wala po talaga magagawa. Yung magiging empty words lang po talaga yung mga sinasabi ko. Pero unless si Jesus mismo o ang Diyos mismo yung right now ay tinatouch po yung heart ninyo, di ba? Si God, yung talagang tumatawag Ako, ikaw, wala kang magagawa pag tinatawag ka na ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi pa balik sa Kanya. Ibig sabihin po, in faith. Di ba? Na magtiwala, na maniwala, na yung finish work ng ating Panginoong Jesucristo dun sa cross. Kaya lang naman tayo talaga na justified by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Diba? Dito ko, baka ma-technical ako dun Justification by grace, diba, alone, through faith alone, in Christ alone. Diba? To the glory of God alone. Iyon. So, kung merong kinakausap si Lord right now, at hindi mo pa sinusuko yung buhay mo, personally po, I plead po na surrender sa grace and mercy ng ating Panginoon. And hindi ko nga po kayang i-produce yung faith na yon at saka yung repentance sa pagtalikod sa kasalanan and turn to God. Pero I pray po na si God po, siya po yung kumikilos according to His grace, mercy, and according to His timing po. Di ko alam, baka today, gusto mo na mag-apply ng membership dito. Di ba? Parang ganun Okay. Yan. And si Lord ang nagpaparealize po sa atin nun. Hindi po yung preaching, di ba, Through His Word, yes. Di ba po? Yung understanding po, para maintindihan po natin yung Word ni Lord, si Lord talaga yon, All glory, all praises kay God lang po yun. Yun nga po, namamanhik po ako. Kung may mga kausap po ako right now, na wala pa po
or hindi pa nagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Or baka ngayon mo lang po narinig yun na, ay, totoo ba yun na justified na ako, na may imputation na nangyari, may palitan na nangyari. 'Di ba? Totoo po yun. Nangyari yun, di ba? Sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Ano sabi po? Present tense yun, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Sabi ba, will have eternal life? Hindi eh. Ang sabi, di ba? Whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So, ibig sabihin, kung naniniwala ka po sa ating Panginoong Hesukristo, ibig sabihin nun, time na. Tinatawag ka na niya. Di ba? Surrender. Surrender and have faith. Put your faith, put your trust in the one who saves us. Siya yung gumawa nun. Hindi natin gawa yun. Sino ba yung namatay sa cross? Si Jesus. Sino yung nabuhay muli nung ikatlong araw? Ang ating Panginoong Hesukristo. So, siya lahat yun. Kaya nga, andiin talaga doon sa chapter 11 ng confession, di ba? No? Christ alone. Kaya lang tayo Kaya tayo tinuturing na matuwid sa harap ng Diyos dahil sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang. Yun po. Siguro mag-end na po ako with a prayer po. Lapit po tayo. Amang banal na nasa langit, maraming salamat po sa katotohanan ng iyong biyaya. Isil mo po ang mga katotohanan ito sa puso namin. Lord, kung sino man dito ang iyong tinatawag ngayon at hindi pa nakakaranas ng tunay na kaligtasan kay Kristo, bigyan mo sila nawa ng pananampalataya para maniwala at magtiwala lamang sa iyo. At ng kapangyarihan na magsisi at lumapit sa iyo. Palakasin mo ang pananampalataya ng mga naniniwala o ng iyong mga mananampalataya, Panginoon. At tulungan mo kaming lahat na kamuhian ang kasalanan at mahalin ang katuwiran. Nawa, si Kristo ang aming pag-asa, ang aming kaligtasan, ang aming aliw, ang aming kaligtasan. Lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen po. Salamat po.